Saan ako yun? Kumusta? Maligayang pagdating sa hamon. Hamon. Kaya, patay na ako. Hindi ka patay. Ito ang pangkat ng mga manlalakbay sa panahon. Ikaw ang magiging villain ng kwento. Tinatanggap mo ba ang hamon? Sabot mo bukas mga tayo. Sige, pinakog ko. Okay, nai-upload na ang script sa utak ng host. Host, panatilihing malayo ang sarili mo sa mga female lead. Kung hindi, maaari ka pa ay male lead anumang oras. Binabati kita, Ishaw. Binabati sa ano? Sa engagement party mo at ni Baby New, syempre. Bilas Yogi, ganito na agad ang mangyayari. Ethan! Pakinggan mo ako, hindi ako magpapakasal sa'yo ngayon. Kalimutan mo na yan! Rocket Oil, ako tayo lagi yung isap na amihang isinesi. Kau intitawan niyang inubusinuan ko. Global mo siya mauha. Pero mamaya, haharangin ni Duan Tianqi ang inyong engagement. Ah, si Yumingran pala yan. Maganda nga, maganda rin ang katawan. Sino yung nagsalita kanina? Si Ifan ba? Hindi naman gumagalaw ang bibig niya. Sayang naman, ganyan ka-proud na babae. Magiging tayo pa rin ni Duan Tianqi sa huli. Naririnig mo ba ako? Pagkutihan pa kali! Maawa ka naman sa akin. Kung ikasal ako sa iyo, hindi na ako mabubuhay ng maayos. Narinig ko ang mga iniisipin ng bata. Nababas ko ang isip niya. Maganda nga siya, pero magiging alagad na lang siya ni Duan Tianqi. Ano? Mahal ko. Pumapayag sa ano? Mga sa yung agent. Kamusta? May utak naman pala, no? Sino ka para pumayag? 3 taon mo akong hinabol. Parang linta na hindi bibitaw. Ginamit mo pa ang kapangyarihan ng pamilya mo para pilitin akong mag-engage sa'yo. Hindi ka ka. Pupesa mo. Ganito kasi, naisip ko na ng mabuti. Hindi talaga tayo bagay sa isa't isa. Maging magkaibigan na lang tayo. Ethan! Pumayag na nga, bakit pagalit itong babae? Kailangan kong lumayo sa babaeng ito agad-agad. Nag-aalala ka pa rin ba na baka lulukuhin kita ulit? Okay, manumpa ako. Tapat talaga ako. Lakas tayo. Wala ka yun, kung na tayo makapag-ugnayan pa sa isa't isa. Ano ibig mo sabihin? Dati akong dream girl mo. Ngayon parang basura na lang ako sa mata mo. Pakinggan mo ako. Ano ka kayo, Papa? Mama, Papa. House na. Si Mengran. Nagdesisyon kaming huwag nang mag-engage. Ano? Tingnan mo siya. Matalino at maganda pa. Dapat mahanap niya. Ang kulay ako babahal. May usap pala. Nagubulo ka ba? Isipin mo mabuti yan. Huwag hayaang makalusot si Ifan. May kinatago yung batang yun. Mengran, totoo ang sinabi niya. Tito, tita, mama, papa. Pumapayag ako na mag-engage kay Kuya Ifan. Sige, makikita ko kung anong laro ang nilalaro mo. Mengran, sigurado ka? May date Kuya Ifan. Dapat date na. Ilang ako 3 taon. Kasi sa kanya, siyempre pumapayag ako. Pinakailan. Sumama ka sa akin. Malaking problema. Anong problema ko? Sabihin mo ka. Ganito ang sasabihin ko tayo. Talagang hindi tayo dapat mag-asawa. Kaya ikaw na ang nagmamakaawa sa akin, no? Tapos dahil ako sa doon. Bali naman. Bigyan mo ako ng dahilan. Hindi ko. Kailangan ko bang may dahilan? Umayin ka. Nakakainis ba ako? Nakakainis. Tayo ba? Nakakadiri. Super grabe na nakakadiri. Tapos gusto mo pa rin mag-engage sa akin. Tapos ay bigat na balat ngayon. Laksyon, totoo kaya yung sinabi niya? Darating ba si Duan Tianqi para pigilan ito? Bodyguard ko lang naman siya. Halina! Kung walang tutol sa mga panauhin. Kung gayon, Totoo ako. Hindi lang magala, hindi lang natin mga sila ka. Dalubhasa sa ka, sige maglaban, pinsiha at gamo. Handa mo siyang piking mga tulayan puso. Sasakupin na ang kapag pamilya at kunroy ang buong mundo sa dunya diyang upang maging pinakamalakas sa limulo. Sinong security guard na yan? Palayasin niyo siya. Sino ang makitang ka? Duan Tianqi, anong ginagawa mo dito? Mengran, hindi kita hayaan. Mapilitan. Ang buhay mo, ikaw lang kami hawa. Mengran, sundin mo ang puso mo. Ikaw yung kinabukasan. Ikaw ang babasa. Usap, bodyguard ka lang. Sabi ako, Hindi mo trabaho yan. Mengran, huwag kang mag-alala. Ang 4 na makapangyarihang pamilya ng yan Jayang. Nagpupumilit sa isang bakong babae. Makakasal para sa negosyo. Wala ba kayong kahihiyan? Tapos naman, open si ko ng Bengran, ikaw na. Umiyak ka na. Duan Tianqi, ang pamilya ko, hindi kasali. Ikaw mo, palain mo. Level ka sa trabaho. Umalis ka na ngayon din dito. Sino tong walang mudo nagdadala ng gulo sa kasalan? Basta ba? Araw ito ng kasalan ng aming young master. At gusto mo magulo dito. Ordinaryong tao ka lang. Kaya kitang patayin ng 1 kilos. Mo, bibigyan kita ng leksyon ngayon. If just dahil ako yan. Sinatawag nila. Hindi naman kailangan ganyan. Pakiusap na. Sige na, tama na. Yushaw, tawag niyo sa akin. Kanina, wala kaibigan. Yushaw, tingin mo yun. Tinapon niyo akong kaibigan. Kaya ngayon,
Tulungan ko kang harapin. Itong batang ito. Tumayo ka na. Kung kaibigan mo ako, huwag nang lumaban. Isaw, Kung ayaw mo, hindi na ako kikilos. Sige, okay. Susundin kita. Huwag kang gumalaw, ha? Sige, huwag lumayo. Doon dyan, Kita. Tapos ka na ba? Ako, ang papaalis sa'yo eh. Kalma ka muna. Ganyan. Ikaw, ay tinanggal na sa trabaho. Kung mo lang umusa doon. Lumayas ka. Wala na ako. Mengren, kumahay. Tapos isasihin mo. Ako. Anong problema mo? Ayos lang ako. Mengren, kuya. Bakyan, kaya ako. Ito ba? Kuya Ifan. Ayos ka ba? Ayos lang ako. Sinabi ko siya ako kumulong. Sakit ako kumulong. Pero ang mga kasama ko, pwede. Ay, sabay-sabay tayo. Tingnan tayo yun. Mukhang bagay sa kanin. Bayanan niya! Ito, pare. Sama-sama nating harapin itong taong ito. Tigilan ninyo ang sarili. Yishaw, dapat galit na galit ka sa akin ngayon, di ba? Hindi man. Wala talaga. Masaya na ako. Suga-suga. Ang siya ko. Pero, Corinne, sa'yo, huwag kong kayo murang imbitahan. Ayaw mo ako. Nandito naman sila para tulungan. Ka! Huwag kayong mag-alala habang nandito ako. Walang makakalusot sa kanila. Layuan mo ako. Sapat na. Hindi ko alis sa ako. Aalis na ako. Mengren, tandaan mo kahit kailan ka mapahamak. Lagi ako para sa'yo. Kataban sa buong mundo. Ang pogi naman, ang galing. Tingnan, tumanpaser na. Siyaw. 下班了百岁了，我们在沙发上放下pahiya sa kayang kumingin Kung siya mga kasama yung makigulak pa. Sabihin naman sa'yo. Pero kung magpapatuloy ka sa kanya, magiging mas galit ang Nelit sa'yo. Hindi ba gusto mong manood? Yefan kuya, gusto kita. Maging tayo. Siksiyong-siyaw pa rin. Kailangan ko nang isipin kung paano ko siya alisin sa eksena. Hoy, Chiuyu. Yefan, pumunta ka bukas. Pag-usapan natin ang kasal mo kay Mengran. Sige, andun ako sa tamang oras. Ano? Si Chuyu yun. Iimbitahan ko bukas para usapan ng usapin sa kasan. Ayaw mo namang magpakasal. Huwag ka nang pumunta. Yan naman. Samahan kita. Kailangan kong tapusin ang lahat sa pagitan ko at ni Yumingran bago pa bumalik si Duan Chanki. Yusha Shu. Yifan. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa'yo. Ang kasal mo kay Mengran. Kasal na natin. Sige, okay lang. Nakatipid pa kami. Mamaya ay personal akong tatawag. Sa patay mo para ipaliwanag. Ye, kuya. Kanang tison. Laughing Parabin. Ice cream. Ano ang ginagawa mo dito? Hi. Yushashu, nakipag-ugnayan ako sa isang konsorsyo. Handang mag-invest ng 5 bilyong piso sa amin at isa lang ang porsyento ng interes. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo. At mabiyak. Hindi na kailangan, pero kita kami. Hinto! Ano ba? Paumanhin, Mengran. Kayo ng bida ang mag-aayos niyan. Ako ay kontrabida lang, hindi ako makikialam. Tama na. Kinalabas na tayo. Lumakad na tayo. Lumakad na tayo. Ifan. Pakiusap. Tulungan mo ako. Ispo na, Yifan. Pag-isipan ng ayos. Masisira ka kung padlak sa galit. Alam ko ang pakana mo. Ang pamilya yu, ako na ang bahala. Ang pamilya yu, tapos na sila. Susunod. Kayo na ng pamilya, eh. Matalim ang mata mo, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko ang pabagsak ng pamilya eh. Malapit na, kasama ng pamilya mo, magmamasid kayo sa kalye na pasan ang malaking utang. Duan Chanji,
Yung sinasabi mong grupo ng negosyo. Matapang kang ako para ng finansya? Pwede naman. Bakit? Gusto mong makakita ng bagong bagay? Hindi. Gusto ko siya nagkusapin. Ikaw talagang ayaw mong sumuko sa laban natin. Natataka ako kung gaano kalaki ang bibig mo. Tayo mo kinaabat na makikita kami dyan sa bisatay. Yung bibig mo, gaano ba kalaki? Kaya nga. Biyabati kita, host. Napabilis mo ang takbo ng pento. Pwedeng patayin ni Melid anumang oras. Huwag mo na isiyan. Isang araw na ang lumipas, may reward na ba para sa akin? Na-verify na. Ipadadala na ang iyong reward. Ano ba yan? Isang experience card ng Budong Mingwang. Gamit ang card na ito, magiging immune ka sa lahat ng atake ng isang beses. Mukhang maganda ito ah. Ding! Natanggap na ang experience card. Ikaw ang namatangguan, tama. John C., may problema ba? Bakit ba di ako ng tao? Nakaharap ang Xiaozu sa ilang hadlang sa Yanjiang City. Pumunta ka roon at tulungan siya. Gagawin ko ang lahat para magpapangutos. Kaya lang, parang hangin ang Xiaozu. Wala siyang tiyak na lokasyon. Paano ko siya makahanap? Hanapin mo ang lalaking maganda ang ugali, laging napapalibutan ng mga babae, at mahilig magpasikat. Siya ang Xiaozu. Ginagantihan ko naman pag ko ang misyon. Pigalin na. Sabihin mo nga, bakit gusto mong magpasikat uli? Biro lang. Mabuti akong tao. Kaya naman nagawa ko ito para sa kapakanan ng lahat. Walang seryoso. Seryoso. Ang kapal mo naman, lalaki ka pa naman. Ang kapal ng mukha mo. Mag-ingat ka sa salita mo. Baka sampalan kita. Anong? Problema mo. Hindi ka makakain mo. Si Duan Tianti Taiwan. Bakit nandito na siya ngayon? Lahat tayong lahat. Ang pangsingit ay hindi maganda. Pero manumpa ka pa? Sino ka ba? Para makialam. Gusto mo bang mamatay? Ay, so. Kumakain ng merienda kasama sa sayong. Sino? Kung natukot gumagawa ng edit ito. Sige na. Okay na, okay na. Yung bayad, huwag nang magsukli. Huwag na mas pili. Hindi pa siya nagsosorry sa akin. Ano pa ako sa'yo? Sasampalin pa kita! Tigil! Sino ka ba? Hindi pangit ang batang to ha. Saan ka galing? May trintas at itim na sombrero. Ang lakas ng loob naman. Ayaw makipagulo sa mga yan. Ayaw, umalis na. Butong ulis basta. Hindi ako aalis hanggat hindi siya nagsosorry. Sige, magkita tayo ulit. Kuya Ifan! Neng! Taiwan! Alisin mo ang mga kamay mo sa kanya. Ikaw ay isang baboy na may tirintas na buhok. Nagtatanong ka kung sino ako. Kilala mo ba ako? Ako nga ang nagtatanong sa iyo, bakit ka napapad sa Yanjayang? Huwag sabihin ikaw ay... Bakit ka naparito sa Yanjayang? Nagawa ako bang manggulo sa babae ng Xiaozu? Tulungan ng Xiaozu! Arustahan! Ingot. Talagang sinabi mo pa. Just po. Tumahimik ka! Isang komisaryo. Opo, Yizong. Sige na, umalis na kayo. Halos mapigilan ninyo ang mahalagang bagay ko. Ifan kuya, tayo na. Kailangan pa nilang magpatira pa ng 100 beses para humingi ng tawad sa iyo. Kaya na, dahil na. Din pa ako nakaan. Xiaozu. Swerte. Kuya, siya talaga ang Xiaozu. Siyempre naman. Tingnan mo nga, Pogi, paligid ng mga magagandang babae. Kung hindi siya ang Xiaozu, sino pa? Yefan, nasisiraan ka na ba? Direkta kang humarap kay Duan Tianqi. Gusto mo bang mamatay? Nagsisisi ka na ba? Hindi. Bakit ka papalapit sa kasintahan ng iba? Hindi ba sinira na ng tatay mo? Ang kasunduan. Pareho naman tayong Lungsod. Wala kang dapat ipag-alala. Diba? Kuya Ifan. Tigilan mo na ako. Tama na. Parang kilala ko yung malaking tao na iyon.
Mali lang ang pagkakaintindi. Pagkakamali lang iyon, hehe. Ikaw ba si Iwang? Tama, ako si Wang Tai. Ito si Binibining Yu Menggran. At ito naman si Binibining Xiong Xiao Xiao. Talaga naman kakamahama ang batang amo. Agad nakuha ang mga magagandang babae ng dalawang pamilya. Ano na ang gagawin ko? Wala na akong magagawa kundi magpatuloy sa pagganap. Hayaan siyang maniwala na sa Duantiangki talaga ako. Ang bango mo. Kuya Yefan, mabango si Xiao Xiao. Ako wala bang bango. Kailangan amhugin para malaman. Halika, amhugin mo ako. Nakakapagtuwid ng katawan. Wala namang sama na kapatid mo. Tunay na macho at kaakit-akit. Sa papalibutan ng magagandang babae. Kung kusing investment, 50 billion na pag-usapan natin. Sa tingin ko, lako na ang proseso at ilipat natin po mo. Iye, negosyo ito ng pamilya Yu. Wala itong kinalaman sa inyo, hindi ba? Ano ba yan? Hindi mo ba nakikita na nandito ang pangalan ng pamilya Yu sa akin? Halos ako na rin ang nagdedesisyon para sa pamilya Yu. Kung ganon, pipirmahan na natin. Sandali lang. Pinadala ka ng iba, no? Hindi Narinig ko lang na may project si EE para sa investment. Wala pa akong napadesisyonan kung saan ilalaga. Ang project mo dito ay para sa entertainment complex. Malinaw ba? Anong problema mo? Para kang nag-uutos sa akin. Bahala ako yung isip. Meron ako, isang housing project para sa mga mahihirap na lugar. Sigurado kumikita yun. Una ko gides. Ganun ba? Pumiyama na. Alam mo ba kung ano ang ganitong klase ng project? Hindi ko alam. Eh bakit ka pipirma kung hindi mo alam? Tinuturuan mo ba ako? Madi ang tao mo. Ako. Yiwang, ayaw kong mag-aksaya ng oras. Pipirma ka ba o hindi? Pipirma ako. Ngayon na. Pirmahan, bayaran, tapos na. Naiintindihan mo ba kung ano ang nangyayari? Hoy, bata! Matagal na kitang tinotolerate. Hindi nga sila numiyang manimar. Matagal na kitang pinagpapalo. Idilap mo ang iyong mga mata. Ako ang inyong young master. Kakaano ka? Ikaw ba? Titigan mo muna ang sarili mo sa salamin bago mag-pretend. Sino ka ba talaga? Ang aming young master, nakikita mo ba? Nakakalimutan ng mga babae. Siya ba yung young master? Sige na. Ito na lang. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa e-group. Lumahan ko na. Aksaya ng oras ko. Oo. Siyempre. Mauna na kayo. Nandito na lang ako. Paalam. Yifan, talagang problema ka, Duantiangki. Huwag mo akong sisihin, wala na akong magagawa. Teka, tigil na natin ito. Ano ba ako wala yung peace? Relax, hindi pa kita papatayin ngayon. 50 bilyon lang pala. At kailangan pa palang magpalit ng mukha para doon. Naririnig mo ba ang sarili mo? Okay lang. Iyakin ko lang ang mukha mo sandali. Kasuan yung pipigandas baklan. Kasuhin to kalito may waksundlap. Oo, problema. Sa negosyo, ang relasyon na pakit mo sa tao ang mas mahal ka. Ilang 10 oras lang naman iyon. Kaya ko yan. Nagkamali ka pa ng tao. Ano ba ang trabaho mo? Patawarin po ninyo ako. Kasi po si Yefan talaga, napaka-travieso ng batang iyon. Maganda ang dating niya. Dahil may mga babae sa paligid. Hindi ko siya napansin ng maayos. Kaya naman! Hindi ako dress up sa dahilan. Ikaw ang nag-honest responsibility dito. Kung hindi mo ko maayos, ipapanong ko sa'yo. Hindi ko po bibigyan ang inyong tiwala. Yefan, putang ina mo. Babasagin ko ang mga binti mo ngayon.
Duan Chanti, gago ka! Pakinggan mo ako. Manren. Tanakan. Nag-office ko sa'yo, tandaan. Dito ako tumpleto. Hindi ko sa mga pakon, Beboy. Tama ba iyon? Gusto ang spesya na pagkain. Lokaw na akong magbibigay sa'yo na patingili. Kasi iyon ang paborito mong bulaklak mo. Talaga bang ikaw si Jeffan? Mag-isip ka na sa pag-isipan mo. Dati, mag-isip ka na. Naisip ako. Niisip ko kung paano ito sa bites pa. Ikaw talaga iyon. Grabe, okay pala yun. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Wala na akong bayad. Iwanan. Ay, taro ka. May naghahanap sa iyo sa labas? Hindi ba? Pupunta na ako. Manren. May mga kaibigan akong kailangang makita. CJ. Menren, ito si Ginoong Wang. Nagkita na kami noon. Nag-isip-isip ako ng mabuti. Sundan ko sa kanya ituloy ang Park. At ang gulit ko para umadal na magkundan. Ginoong Wang, sa'yo tayo na. Magsin tayo, ha? Anong kontrata? Wala akong pipirmahan. Sinuntok mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala kang kwenta. Putang ina mo. Ako ang iyong Xiaozu ah. Oh, alam ko. Sige, ituro mo na ang iyong taishazang sa akin. Gago! Yuzong, mamamatay ba to? Ako na parali. Tori mo na. Iba ka na. Loko-loko ka. Akala mo magaling ka. Nandoon ka pa rin. Upo muna. Magpahinga ka. Tapos, umupo ka at manood. Sabi ng kuya kong Yefan, kumain ka ba? Parang kinukulot lang ang bubog mo. Oh, matapang pala ang bibi. Dahil hindi mo ang aking yabang. Kung lalaki ka, huwag kang humihingi ng awa. Putangina! Baby! Tigil! Xiaozu, salamat sa payo ng Junshai, kaya natubos ko ang aking pagkakasala. Oh, tama nga. Itong kontrata. Uwi mo at pirmahan na. Sige. Pero pagdating ko, ay maganda ang naging resulta nito. Kayong dalawa, matuto kayo sa akin. Talaga namang bida. Hindi mapapatay. Sobra na ito. Xiaozu, okay ka lang. Putang ina nitong Taiwan. Pagkagaling ko, gigipain ko siya. Xiaozu, si Yifan. Diba? Kasalanan din niya ito. Alam mo ka, kaya nabugbog ako. Xiaozu, kung tutuusin, si Taiwan ang kumakit sa'yo. Ikaw mismo ang nagpalit ng mukha, kaya nabugbog ka. Wala si Yifan doon. Ibig mo bang sabihin, sarili ko ang kasalanan? Xiaozu, kinaip mo sa'yo. Junshai, magandang balita. Yung inutusan mo sa akin, nagawa ko na. Hindi lang, draft number ni Xiaozu, bilubog ko buklak ni Xiaozu. Hanggang sa maiyak siya sa sakit. Tumigil ka na sa tawa. Bumalik ka na agad dito. Yung binugbog mo, siya si Xiaozu. Di ba? Siya ka nang binugbog ko. Si Xiaozu ay si Duan Chanki. Yeah. Nagpalit sila ng mukha. Hay, ikaw talaga. Sige na, bumalik ka na agad. Ikaw ka na huy papunta. Yizong, may problema. Dumating si Duan Chanki. Ano nang nangyari? Hindi ba siya pinagpalo ni Taiwan? Nabangon na agad.
Yefan, marangya pala ang tahanan ninyo. Ano ba ito? May inihanda ka pang alak. Iinom tayo. Yefan, alam mo na yan. Ako si Duan Chanki. Hindi mo kayang harapin. Hintay, kailan pa kita niharap? Kailangan nating tapusin ito. Pinapalo ka ni Taiwan. Paano ka gumaling ng ganyan kabilis? Isang simpleng gamot lang yan. Kaya ko namang gawin. Grabe ka talaga. Bakit hindi ka sumagot ng paluin ka ni Taiwan? Ilan? Kaya pala nandito ka ngayon para sa 5 bilyong pesos mo, Maria. Tama ba? Yung 500 bilyong inilabas mo, ilagay mo lahat sa aking Entertainment City Project. Sige, walang problema. Bukas na umaga, i-transfer ko na agad sa Iyo, Mabuti. tandaan mo. Huwag kang mag-iisip ng gimmick. Kung gagawin mo, wawasakin ko ang lahat ng mahal mo sa buhay. Duan Tianqi, hindi ako basta-bastang kalaban. Sa pagkakataong ito, tiyak na tapos ka na. Sa akin. At mamasawa na patawarin kita. Duan Tianqi, mula ngayon, ang Yanjiang City ay sakop na ni Yefan. Oh, ang mga huling nagsalita sa akin ng ganyan ay matagal na nga sa ilalim ng lupa. Pasensya na. Yung mga taong sinasabi mo, hindi ko sila kilala. Bakit ka kinakabahan? Siya, walang magagawa. Kaya ba niya akong patayin? Taiwan! Gawin na! Lipulin sila. Tanga. Di siya, ibig tayo sa video. Pero ako ang utos na manatili sila. Sino ka ba para mag-utos? Hindi pa ba kayo malinaw kung sino? Pupunin pulo. Kapatid sa'yo. Tao sa yan. Nahuli na kita sa gawa mo. Izin. Sino ba talaga sa inyo ang pinuno? Tanong ka pa ngayon? Ako ang inyong pinuno. Taiwan. Isa na lang ang pagkakataon mo. Sumatalahin mo. Hoy, ano ba yan? Ano ba ginagawa ninyo? Empleyado lang ako dito. Hindi ko mas maganda kung tawa tayo sa isa't isa. Hindi tama. Ikaw ka na sa'yo. Hindi ka marunong lumaban. Sinabi mong ikaw ang aming batang Panginoon, sa patunayan mo nga. Binali ko ang 70 mong buto, bakit ang bilis mong gumaling? Hugutin niyo andan. Tunay na batang Panginoon na, yung gamot na iyon, siya lang ang makakalikha noon. Putangin na, ako pa mismo ang nagduro sa kanya kahapon. Paliwanag mo nga, binali ko ang 70 mong buto, bakit okay ka lang? Sabi na niya kanina, feel ko tsayan yung andan. Pwede bang tawagan ang Gansi? Walang sumasagot. Bakit hindi siya sumasagot? Yun, nabakto ka, Junshi. Ano ba gagawin mo sa Junshi? Sabihin nagkamali ka ng tao. Sumusumpa ako sa kanya. Hi, teka muna. Hindi na kailangang abalahin pa ang Junshi. Kaya ko itong ayusin. Bakit ka pa nagpapalusot sa kanya? Tawa niya ako ba yung Josie? Hindi ka! Apo! Mukhang kahina-hinala ka. Ahaha. Noong binubugbog kita, bakit hindi ka lumaban? Kasi gumamit ako ng kissing Juan Lian Dafe sa magiging panahon. Wala akong makas na mo. Naintindihan mo? Ang ganda yun. Sandali lang, tatanungin ko pa siya. Ang bait-bait mo naman sa kanya. No, ikaw na. Noong binubugbog kita, bakit hindi ka lumaban? Kasi gumamit ako ng Yixing Juan Li Andafa, kaya wala kang lakas ng loob. Ahaha. Sabi na niya iyon kanina. Wala, di ka talagang makikigaya. Putangina, gusto ko na talagang sirain ka. Isang bagay lang, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng maigi. Ipong Yefan, marunong ba siyang lumaban? Buksan mo ng mabuti ang mga mata mo at tignan mo. Si Yefan ba talaga ay marunong lumaban? Nga, marunong ka bang lumaban? Sige, subukin natin. Ilabas mo ang lahat ng alam mo. Hindi ako lalaban. Kaya mo ba akong tamaan ng isang beses? Mga Ginoo, para malaman kung sino ang tunay na batang amo. Kayo ay magtatanggap ng isang suntok bawat isa. Ano sa'yo tayo? Ikaw muna. CJ. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng Isang bakal na katawan! Ngayon, alam mo na.
kung sino ako. Hindi ba? Ikaw naman! Nagbigyan ka ng lakas kanina, di ba? Ilabas mo na lahat ng lakas mo. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang suntok mo. Sistema! Dali, dali, dali. Iyon na lang. Ngayon alam mo na kung sino ang iyong Xiaozu, di ba? Walang kapantayan na rin ng Xiaozu. Lubos kaming humahanga. Ulit. Grabe, halos. Kunti pa ako pumatay sa takot. Xiaozu, hinabol namin si Duan Qianqi hanggang sa bangin sa labas ng bayan. Binigyan ko siya ng malakas na suntok sa dibdib at nahulog siya. Sigurado kang patay na siya. Ang lalim ng bangin, imposibleng mabuhay. Hindi ko tinatanggap ang i-imposible. Nakita mo ba mismo na namatay siya? Hindi naman. Pero ang lalim ng bangin, siguradong patay na. Tanga! Nasaan ang bangin? Para saan papunta sa bangin? Sinasabi ko sa iyo, buhay pa siya. Samahan kita! Ayo. Kailangan nating hanapin ang kanyang bangkay. Xiaozu, kailangan pa ba talaga? Kailangan na kailangan. Dapat ako atnan. Pakaligod bawal dan. Hawakan mo ako. Xiaozu talaga, hanga-hanga. Ako pa, nagdidilim na ang pangin ko sa bangin na ito. Siya, wala ka kailangan kumaron. Darren, parang tinanggay ng hangin si Xiaozu. Ipos ba? Alam ko hindi yan sibe. Ano na? Bida talaga, kahit mahulog sa bangin, palaging may sorpresa. Mabuti na lang sumunod ako. Ilang taon na akong nag-iisa rito. Hindi ko inakala na maraming bisita ngayon. Maaari ko bang itanong ang inyong pangalan, Kiante? Hindi na kailangan baghin. Hindi pwede, kukayaan ko itong mangyari, pati na ako. Kailangan kong sirain ito. Ang ganda ng dating ng Qianbei. May mukha kang bayani. Baka kayo ang lumabas sa Jianghu kamakailan na. Tama. Ako ang matandang Liu Ziyuan mo. Kilala kayo sa buong mundo, senior. Napakapalag ko na makita kayo ngayon. Ayaw ko sa mga sipsip. Mukhang hindi ka mabuting tao. Tama! Senior, masamang negosyante itong tao na ito. Makiusap po kaming humusga. Hindi ako masamang negosyante. Lahat sa yan, Jiang City, alam yan. Mangyay lahat. Tapos ka na. Senior, ang galaw na ito, hindi ba ito yung... Tama. Ito ang Hanyuan Bagwazhang na matagal nang nawala. Senior, kayo mismo ang nagsabi nun ah. Napakaganda ng galaw na ito. Sa buong mundo, halos walang makakaalam nito. Sipsip. Akala mo matatanggap ng senior ang papuri mo. Tapat ang bawat salita ko. Tawag katotohanan. Gutom ka na ba? May inihaw ako dito. Senior, sabi mo kanina ayaw mo sa mga sipsip. Bagong nahulog sa bangin ang kabataan, baka hindi pa kaya ng mabibigat na pagkain. Ako, grabe siguro ang naramdaman mo sa pagkahulog na iyon. Lesat, pero mayroon ako dito. Isang Hugo Jian Yu Andan. Kapag nalunok mo ito, agad kang gagaling. Pero dalawa kayo dito. Senior! Senior, ulak kwentang tao yan! Huwag siyang iligtas! Senior, taong walang prinsipyo yan! Huwag siyang iligtas! Walang bibyo. Walang prinsipyo. Kilala mo ba ang gamot na ito? Senior, baka ito ay... Tama. Tadaya! Senior, kahit ano man sabihin niya, sasabihin mong tama. Hindi niya alam ang anuman, niloloko ka niya. Nilaloko mo ako. Hindi talaga. Sabi niya hindi. Nag-iinarte ka ba sa akin? Ito, para sa iyo ang gamot na ito. Salamat po, senior. Senior, Ang gamot na ito. ibigay na lang natin ito sa babae. Bakit? Kasama natin siyang nahulog sa bangin. Dalawa tayong lalaki, hindi natin maaaring hayaang ang isang babae ang mamatay. Iset, patas na.
Hoy, pasensya na. Ginawa ko yan para iligtas ka. Dila! Gamitin ang dila! Ay nako, bakit mo pinipiga ang dibdib niya? Kaya mo ba yan? Hinko na, lewag ko na. Niligtasan ko siya, pero baka maiksi na ang aking buhay. Huwag mag-alala. Haha, tingnan mo ito. Tingnan mo, ano ito? Ano ito? Senior, baka ito ay... Tama! Hindi masama! Yan lang ba ang ano mong gawin? Hayaan mo siyang magsalita, senior. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang uri ng elixir. Wag! Sabihin na! Ang una ay tinatawag na Fugo Giant yung andan, tapos ano naman ang tawag sa isang ito? Hehe, magaling. Kaya nga, minsan ang hindi sinasabi ay mas malinaw pa sa sinasabi. Putangina! Putangina naman, ikaw! Tigilan mo na ang pagmamaangas. May away pa kayong dalawa? Hindi kami magkasama sa isang mundo niya. Ano pag-ibig ko yung pagpans ko? Ahahaha! Sige na, sige na. Talaga namang magkaibigan kayo, walang kapantay ang pagkakaisa. Kaya ganito na lang, kayong dalawa ay maging alagad ko. Magkaparehong disipulo na kayo, kaya ang lahat ng sama ng loob ninyo sa isa't isa ay buring na. Magiging kapatid ko siya. At magkaparehong disipulo pa. Kuya! Kuya ka dyan! Huwag man ka dyan sa digmaan, at makikipagsimbahan ako sa'yo. Ayun! Ganyan talaga ang mga taong galing sa kalye, puno ng lakas at sigla. Kung magiging alagad kayo sa akin, gagamutin ko kayo. Ano sabihin ko? Guro, tinatanggap ng iyong alagad ang iyong pagtuturo. Ako, Duan Tiangki, ngayon ay buong pusong sumusuko sa ilalim ng iyong gabay at tinatanggap si Evan bilang aking kapatid na lalaki. Mula ngayon, magkaisa tayo bilang magkapatid at hindi magtataksil sa isa't isa kailanman. Kung hindi ko igagalang ang aking guro sa hinaharap, Kuya! Tobit mo sumampin! Sa hinaharap. Gagawa ako ng masama! Kuya! Saan mo yung aking kon? Sa hinaharap. Ipagkakanuno ko ang aking guro, Kuya, sana dumugo ang 7 butas ng aking mukha. Kuya! Sana sipain ako ng lahat ng tao. Patay na ako doon. Hindi ba ako masisiyahan? You fan. Ikaw ang pinakataos pusong nagnanais na mag-aral sa akin. Duan Tiangki, ikaw naman. Papainahin ako sa iyong pagtuturo. At kikilala ko si Evan bilang aking kapatid. Ano ang maksahan? Kung lalabag ako rito, kapatid. Kung naman kung sinsari. Kanina kasi. Kuya kakaya. Pareho tayong nag-aral, pero sa lahat ng delikado at mapanganib, ikaw ang unang sasabak. Ako ang bunso eh. Dapat algaan mo ako. Tama, tama. Tama si Evan. Ngayon, ikaw na mismo ang mag-ituro sa iyong sarili. Kung lalabag, sana wasakin ng langit at lupa. Okay na ba iyon? Kuya! Ngayong magkasamahan na tayo, lahat na nakaraang alitan, burahin na natin. Huwag ka nang sasalakay sa akin, kung hindi, sana dalhin ka ng kidlat at kulo. Sana ko pa. Kayong dalawa. Mula ngayon ay magkapatid na sa iisang guro, kaya dapat magmahal kayo sa isa't isa. Kung mag-aaway-away kayo, papatayin ko kayo. Kung magkapatid ay mag-aaway, papatayin ko kayong lahat. Hindi ako marahas, guro. Sige na. Oras na pa umalis. Kailangan ko na yung umalis. Kapatid, magkasamahan na tayo ngayon, hindi ba tayo dapat magtulungan? Naman. Eh yung 50 bilyong utang mo sa akin, kailan mo ibabalik? Ay, masirap yan ah. Ano pa ibig mo sabihin? Yung 50 bilyon mo, nadunay ko na sa mga mahihirap sa slum area. Hindi na may babalik. Sige, kung ganyan, huwag mo na akong sisihin kung hindi na ako magmamalasakit sa pagkakasamahan natin. Okay, ang parawin mo. Bawal ka na paluin ng guro. Hindi pwedeng mag-away ang mga kasamahan. Pero sa lakas ko bilang Diyos ng digmaan ng hilaga, marami akong paraan para mapakuha ang pera ng walang lakas. Hindi lang isa. Tama ka. Bakit ka nagmamadali, di ba? 50 bilyon lang naman yun. Isang load lang naman iyon. Turuan kita human ng paraan para kumita. Bigyan natin ulit ang load. Oo. Kung ganyan ang iniisip ng kapatid, pwede tayong mag-usap ng maayos. Ganito na lang, bumalik tayo sa lungsod. Mag-inuman tayo, aayusin ko ang lahat. Ang 4 na pamilya, tulungan mo ako. Hindi maayos na. CJ,
Kung ikaw ang tumutulong sa akin, natural na kasama ka sa lahat ng makukuha ko. CJ! Tara na! Tatay, hinahanap mo ba ako? Nandito na, upo ka. Sige na, ano ba ang kailangan mo? Sabihin mo na diretso. Ikaw at si Mengran, ano ba talaga ang balak mo, ha? Wala. Ayoko na talaga sa arranged marriage namin. Sige, hindi ko na pakialaman ang buhay mo. May problema raw sa pabrika ng gamot. Pumunta ka roon. Kung wala na, aalis na ako. Sige, umalis na. Tapos sa dela tulong pag Pag umalis, yun lang ang pagpapagagas natin at papabawas sa mahal sa katad mo. Naman! Bakal mo itinag! Bakit naging ganito kagulo? Sige lang, titignan ko. Ano pa nangyari? Isaw, may depekto ang batch na ito ng gamot, tiyak na. Yung yes, kailangan sirain ang lahat ng may problemang gamot. Ano mo ba kung magkano iyan? Ilan nga milyong kiso yan? Basta malang sisirain? Yefan kuya, nabalitaan ko na ang lahat. Ano ang gagawin mo? Ba't hindi ba ang ilbas? Iyang sirain ko lahat. Kapag sinabi ko na normal na ipalabas, siksong siyaw ang magiging unang tututol. Kaya masisisira ang gamot at hindi na rin ako aligastuhin pa niksong siyaw. Hay talaga akong henyo. Ah, iyon pala ang tunay niyang balak. Siyaw, ang batch na gamot na ito, bawas lang ang lakas. Hindi naman nakakakitin ang buhay ang tradisyonal na gamot. Kung sisiraing lahat, malaking gulo, wala tayong kikitain. Kaya hindi pwedeng sirain ang batch na ito. Si Rain! Yefan kuya, iyon din ang iniisip ko. Siyaw, baka mali ang narinig mo. Sabi ko, ibenta. Tama ka, Yefan kuya. Siyaw, isipin mo, gamot ito, gamot para gumaling ang tao. Ano ba yan? Siyong siyaw. TS Rika, hatak niya na. Yefan kuya, papirmahan ko na ang kontrata. Ang batch na ito, papalabas na natin ngayon. 3 araw, may padala na lahat. Yefan kuya. Siyaw, isipin mo ng mabuti, gamot ito para gumaling ang tao. Yefan kuya, naisip ko na ng mabuti. Anong sinabi mo? Sige na, huwag mo na akong tawagin kuya. Ikaw na ang boss ko. Ang batch na gamot na ito, sirain agad. Adorable Pres. Sabay, mag-imbestiga tayo sa loob. Suriin ang proseso ng lahat ng departamento. Lahat ng involved sa procurement. That's what you said. Ha, akala mo mananalo ka sa akin? Yishaw, ang batch na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 600 milyong piso. Mag-isip-isip ka. Buhay ng tao ang nakataya dito. Sino mang mga has magpalabas kahit isang tableta ngayon? Ibabaliwala ko ang iyong ulo. 600 milyon man o 60 bilyon, kayang-kaya kong bayaran. Iyon na ang desisyon. Hello. Hoy, nasaan ka? Kailangan kita makita. Ano? Hindi kita marinig. Abala ako ngayon. Ibang araw na lang. Hanapin mo kung saan si Evan. Pupunta ako doon. Kuya Fan, sino? Yung katipan mong kaaway. Si Yudak Shoji pala. Ay nako, kaya ka pala nagpaalis sa akin kanina para magkatabo ka. Wala. Lalam. Mahaba ang kwento. Hindi mo maiintindihan. Hindi ko maintindihan. Iniwan mo ang ate ko. Tapos nag-askay. Yung Mengran ng 3 taon, ay ang pagsisihan mo na. Sinasabi ko sa iyo, dalawa ng ate ko ito, hindi ka niya pakakawarin. Noon kasi! Astig talaga. Hindi ba siya ang aking magiging nobya? Patay. Ano? Kausapin kita. Lalaki ako! Anong kasama doon? Tag ba? Sinahin na lang natin ang kasunduan. Nako, nag-aalala lang ako sa iyo. Huwag ka nang magalit, Yefan kuya. Anong gagawin mo? Hindi ba mas okay na huwag na tayong makitungo sa isa't isa? Galit ka talaga sa akin. Ayaw mo na akong makita. Gusto mo pang maging Astrid, Se? Tahan na, okay lang. Inumin mo ito. Hanggang wala nang matira. Wala nang matira, pipigilan ko na ang galit ko. Iinom ka pa talaga? Yefan, huwag kang matunaw ngayon, kaya mo yan. Kung hindi ka inom, parang hinihiya mo ako. Ako, Josefan, dito sa Yang Jayang Shy. Host, si Bilman.
Bayaw! Hindi ka ba allergic sa alak? Hindi ka ba umiinom? Huwag ka uminom talaga. Ay, nako. Hisha. Ikaw! Tinaas bang ano? Sige na, sa ginawa. Mag-car muna ako. Mengran. Hindi ko sinadya yun. Yefan, kuya. Uwi na. Tara na. Hoy! Yefan, kuya, pumunta ka na dito sa pabrika ng gamot. Hinihintay kita. Isang buong araw na akong nasa spot na to. Hindi ba pwedeng pahinurutan ang bibing? Makiyan ko, Gi. Ano bang sinasabi mo? Ang batch night ng gamot ay sisinong-singayin gabi at bukas ay may test conference. Hinihintay namin pumirma. Hindi ba kayo makapagdesisyon ng mag-isa? Ayon sa protocol, kailangan kaming dalawa ang naroroon habang sinisira ang mga gamot at dapat may supervisor na nagmamasid. CJ. Ganito na kagabi, ha? Okay, pakinggan ninyo. Hindi ko nahahayaan pang mapahaba pa nito ang kwento. Binabati ang host. Nakumpromo na ang female lead. Ang ida ay pupunta na para ikita siya. Makarag kinawa at tagumpay sa lahat ng iyong harapin. Wala na ba kayo magkapag-ispaw? Sistema lang ako. Wala akong malasakit, Mere. Wala akong ginawa. Ano ba yan mo dito? Ah, sorry. Hindi ka ba gagawa ng kahit ano sa female lead? Ano? Naghihintay na sila ang kumaduman. Hindi ba ako nalulula sa doon? Ganun ba? Hindi maganda ang storya nito. Pakinggan mo, hindi ako nagmamalasakit sa storya. Wala akong interes sa female lead. Bukas ayusin ko na ang dalawa. Tapos huwag na tayo makialam sa isa't isa. Ayusin ang dalawa. Ibig sabihin bukas gagalawin mo ang dalawang female lead. Sige. Makawala kayo sa akin. Kung gusto ninyo hindi maganda ang storya, hayaan na lang na magkalapit ang male at female lead, di ba? Ang sistema ay gabay lang. Ang takbo ng kwento ay nakasalalay sa sariling kagustuhan. Pero wala ba akong ginawa? Kailangan na isipin ng host mismo yan. Skala, congrats sa host sa pagtagumpay sa female lead. Bukas may special na reward package. Huwag naman sanang sports car, ulit o kababalaghan na walang silbi. Aba, bukas mo na malalaman yan. Hindi ka tunay na tao. Pero tunay kang hayop. Nakagawa ka rin ng maganda sa wakas. Sulit na sulit. Pagod na pagod na pagod. Hindi pa tayo mismo na boss. Yefan, kuya. Pagkatapos ng lunch bukas, ililipat mo ang share sa akin o ililipat ko sa iyo. Mula ngayon, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Ba? Wala pa kang sinasabi. Ifan! Nakakainis ba talaga ako? Katawa ka. Ifan, saan ka pumunta kagabi? Pumunta ako sa pabrika. Sinira ko na lahat ng mga gamot na hindi pasato. Atay, ilan mo sure? 600 milyon lang yan, kaya naman nating bayaran, di ba? 600 milyon? Ikaw! Atay! Lalo isa, ay na lang yun, pagawin mo ako, okay lang. Pero gamot yan, patay. Buhay ng tao ang nakataya. Kung mangyari pa yan ulit, gagawin ko pa rin yan. Ang 600 milyong iyan, kayang-kaya nating bayaran. Pero sana natuto ka sa nangyari. Ang negosyong may kinalaman sa kapakanan ng tao, hindi dapat basta-basta. Igda ko patay. Kumain na tayo. Ding dong! Natanggap na ang iyong espesyal na premyo. Hindi ko kaya. Sige na, sabihin mo na sa akin. Binabati ang host sa pagtanggap ng grand prize package. Sana lalo kang magaling sa landas ng kamatayan. Huwag kang mag-arte. Bilis mo. Wow, hatesh. Mail lead experience card. Mawawala ang mail lead ng 24 na oras, pero bawal kang gumawa ng masama sa oras na iyon. Magiging epektibo agad pagkatapos kulin. Gagamitin mo ba? Gamitin na. Sige, mail lead experience card. Naka-activate na. Nawala na yung kuya, makakapahinga na rin ako. Ano naman kung nagawa kong tama? Yuzong, heto ang speech mo. Tingnan mo muna, umulan ka. Baguhin ko agad.
Okay naman, wala namang problema. Shaihan. Ano ka ba dito? Izong, ano ba ang gusto mong gawin? Talaga, huwag kang mag-alala. Yizong. Hindi kita api. Izong! Bakit biglang 6 na buwan na? Tapat ako sa inyo, Izong. Walang dobleng katapatan. Ganito. Mula ngayon, bibigyan kita ng bakasyon. Izong, huwag mo akong tanggalin, please. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Tara, bakit hindi mo magets? Ang ibig ko sabihin ay, Mukhang masaya si Evan. Talagang hindi matanggal ang ugali niya. Okay. Pinamit niya si Shaihan para paalisin ang mga babae kanina. Talagang hindi mo mahulaan si Evan. Kawili-wili. Para sa akin, ang mga babae ay laruan lang. Bilang subordinado ko, si Evan, dapat matugunan ang lahat ng pangangailangan ko. Ngayong gabi, gagawin ko siya. Natural lang iyon. Si Guyifan kuya ay sikat. Maraming magagandang babae sa paligid niya. Normal lang. Kasi may sakit ang nanay niya, kaya hindi siya makapaglaban. Tinotolerate niya ang pang-aabuso ko. kung may magtatrabaho sa kanya, makakaalis na siya sa impyernong iyon. Xiao. Yung taong iyon, nasaan siya? Hindi ko alam. Tingnan mo siya ng mabuti. Kabas kanya. Kawawa pa siya. Kawawa! Gusto mo bang tulungan siya? Ayoko! Siyaw, ano sa tingin mo dito? Kunin mo na siya. Aha, buso. Ako ang magbabayad. Alam ko na, gusto mo bang magpadala ng espiya sa negosyo? Diba? Sa gawin na napagiging pagkumpapa, alam mo naman na hindi siya makakatiwalaan. Huwag mas mukuhin. Matalino ako, ano? Bakit parang hindi siya mabuting tao? Kiniis niya ang lahat. Tumas ako sa uwal mo. Siya ang pinakatalino, pinakamahusay at pinakamatiising nga. Babae na nakita ko. Song Sosyo, mali ako sa iyo. Ano, hirap na kaya iba? Walang alinlangang tutulong ka. Ikaw ngayon, ikaw. Ay, Yefan kuya. Magsisimula na ang press launch. Yahada ko na ang sarili ko. Sa panahon ngayon na lalong lumalakas ang artificial intelligence, bilang mga negosyante, dapat lagi nating isipin ang ating mga mamimili at ibalik ang utang na loob sa ating mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. Yung unge, mabalita na natin yung i-question ng inyong pamilya. Pero hindi ang pangalan namin ng pamilya niyo, ng pamilya sa inyo. Ano ang sasabi niyo yung kuti ko? Paumanhin, wala kaming i-ampersan ngayon. Yes, si Jai. Tuantay. Kung matanong wala kong press conference ito ay hindi namin sasagutin. Kilala kayo bilang puro negosyo ang iniisip. Baka naman puro palabas lang ang press conference na ito. Negosyante ako. Yes, si Jai. Kung palabas man o hindi ang press conference na ito, hayaan natin ang publiko ang humusga. Huwag pang umalis, Ginoong Ye. Huwag pang umalis. Huwag pang umalis, Ginoong Ye. Ginoong Ye. Kung si ako makita. Kasalanan ko ang nangyari noon, nahihiya ako sa iyo. Sana mabuti na lang tayong dalawa. Basta huwag akong makita. Kuya Yefan. Nakita ko si Ate Fangya kanina. Sino si Fang ano? Si Ate Fangya. Bakit ko pa siya tinanggap? Maganda talaga si Fangya. Sayang, magiging babae na siya ni Duan Chanki. Ano ang sinabi mo? Libra. Nakikinig pala si Wang Fangya sa isip ni Yefan. Magmasid ng mabuti. Ako, may lakad pa ako. Aalis na ako. Huwag umalis. Matagal na tayong hindi nag-usap ha. Kuya Yefan, ikaw ba ay mag-ikasal? Kay Ate Fangya. Mag-usap na kayo, may lakad pa ako. Uuwi na ako. Kuya Yefan. Ya ay napakabuting tao. Paano mo? Sinamulis pa siya. Baka pa, bakit parati ka makikialam? Gusto ka pang mag-leave? Bakit? Lumala ang sakit ng nanay ko. Sabi ng doktor, maaaring hindi na siya matagal. Huwag kang mag-alala. Pupunta ka na sa ospital para sa nanay mo. Ako na ang bahala sa iba. Tinglo!
Yusong, hindi naman kasi. System. Tama sa system. Yung na Ano ba nangyari? May bihirang sakit ang nanay ni Shaihan at ngayon may komplikasyon na. Ayon sa kwento, Siguro saan siya naranabalis na niya para gumaling siya. At dapat silang dalawa ay magsama na. Talaga, ngayon dapat mangyari ang pagpapagaling. Sa switch, na-activate na ang disappearing card ng bida. hindi, si Wen. Pag nagamit na ang disappearing card, hindi na mababawi. Ganyan ba talaga ito? Mengren, ikaw. Ikaw ba? May numero ni Duan Shanki. Para saan mo number niya? May sekretarya akong may sakit ang nanay. Bihirang sakit, si Duan Tianqi lang ang makakatulong. Magkita na lang tayo. Naghintay ako sa lobby ng opisina. Sige. Kumusta, miss? Nakaharap mo na si Duan Tianqi. Naka-off ang phone niya, hindi matawagan. Yung batang iyon, wala sa oras na kailangan mo siya. Hindi ba kilala si Oxiao sa kanyang galing sa medisina? Hanapin mo siya. Paano ko ito ipapaliwanag sa'yo? Hindi ba na ba ang bahali ko ang Tianqi? Kanina pa, wala siya. Nagpabantay na ako sa pintuan. Manager Wang, nandoon na sila sa opisina. Handa na rin ang kontrata. Naintindihan ko lang. Punta na ako. Sandali. Sino manager mo? Si Manager Wang ng Bakang Group. Yung matandang iyon. May problema ba? Gaano mo kilala itong manager Wang? Hindi naman masyado. Isang negosyante mula sa ibang lugar. Maayos ang reputasyon, mayaman. Mengren, sa tingin ko, ipapaliwan mo na lang ang pagpirma ng kontrata yun bukas. Nagbibiro ka ba? Parang laro lang sa iyo ang negosyo. Laro? Hindi ako. Pagod na ako. Kung pwede ko lang sabihin ang dahilan, sinabi ko na. Hindi ba pwedeng huwag muna? Itong kontrata ito ay isang bitag. Paano niya nalaman? Matas ka pa yun. Huwag ka masign. Ang pinaka hindi magandang gawin ngayon ay mag-sign ng kontrata. Hindi ako naniniwala sa ganyan. May problema ka ba? Saan mo yakas ako? Huwag ka munang pumunta. Pasensya na. Pero talaga, hindi magandang araw yun para mag-sign. Sete, sabihin sa kanan, lahat ako pakalalang Masakit kong beses. Isang beses lang. May problema ka ba? Wala, huwag mo akong abalahin kung sila ako. Menran! O manghing mong siyang. Ulit ang korek, simula agad, Yusong. Magsayin nga tayo. Hindi mo na kailangan masahin ang kontrata. Naglalansan. Matapag talaga, Yusong. Halika, magsayin nga tayo. Sino ka? Lumabas ka! Siya ay nag-aasikaso. Ayaw mo babae. Lumayo ka na sa akin. Ifan, ano ba? Kunin mo lahat ng ballpen. Sa buong sari ito. Ibigay sa akin. Gusto kong makita. Paano lahat ka? Ifan, nagninegosyo kami. Huwag kang alam. Negosyo. Anong negosyo? Ifan, nag-iingat ka. Magdada ako. Magagalit? Kung na magalit. Hoy. Sawang. Ifan, ang pinagawa mo. Ano? Ikaw, Wang. Alam ng buong yan, Jayang. Tinultin mo. Ethan. Ano nahas tumigawan ang aking katitan? Hindi. Hindi ko siya niligawan. Kami ako kayo, hindi mo. Parang uno na. Ay naku, tanga-tanga ko naman. Tampat. Bugog nila siya. Hindi pa bangon. Yesong. Ang oras na hinihingi ninyo. Ay, napaka-eksakto. Hindi naman ganoon. Tupapay ko. Sige, bantayan mo lang. Isang wala na. Si Duan Shenki, mas maganda pa. Ngayon, lahat ng gusto ko ay magagawa ko na. Ifan, huwag masyadong marakas. Ako. Sige, fun. Ang pinaka. Kila lang. Hindi siya. Ganito ang estilo ko. Sige na, susundin na kita. Hindi na ako magpipirma. Tigil na nga. Sandali na lang. Ang distansya. Sige na. Okay na. Abala pa kayo, Wang Song. Mag-order kayo. Lumabas ka na dyan. Pwede mo nga. Paano mo malaman? Ang tulad si Uso. Naku! Yun eh. Kung alam ko lang ng mas maaga, sana mas. Listen pa. Totoo, paano mo nalaman? Hindi ko alam eh. Ayaw mo masabi ito. Kung ganun, kung magsakit kahit kailan, huwag mo na akong harapin pa. CJ. Usap tayo. Pag-usapan mo ito sa pamilya mo para maayos na natin ito agad. Sinahin na sa gusto na tira. Hindi. Ibig ko sabihin, yung pagkatsela. Ang doon sa kasal at hindi na tayo makikipag-ugnayan pa. Ifan, ano ba talaga ibig mong sabihin? Dati, 3 taon mo akong hinalikan. Kaya hindi ka ba umayag noon? Umayag na ako yan eh. Ano ba ang gusto mo? Gusto, masaya, mahal kita, ganon. Jesse! Hoy! Huwag mo akong lukuhin, ha? Alam ka ng buong lungsod. Celebrate tayo, bakit?
Sobrang hirap pa yung tapusin ito. CJ, gusto mo mag-break? Bigyan mo muna ako ng dahilan. Grabe ka talaga. Kung kaya ko sanang sabihin ang dahilan, sinabi ko na sana kanina. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Hindi ko kasi sa ko. Hindi ako. Tutulog mo. Kung hindi ko ipapakita sa iyo kung gaano ako kagaling, hindi mo malalaman kung sino ang kausap mo. Anong ginagawa mo? Talaga namang manhid ka. Nung hinahabol kita, dahil pumasok din. Tayong gusto ng gusto to. Ikaw pa ang lumapit sa akin. Ingatan mo ang bibig mo. Dahil may papakita ko sa iyo. Kung ano ang kaya ko. Bakit hindi na gumagalaw itong babae? Sa piling ko tapos sila hinaksal. Bakit mo ipinikit ang mata mo? Nagpapanggap pa itong bastos sa akin. Kung malakas ka, halkumin mo. Hindi ako nagpapaloko ng ganyan. Babae ka. Mas mabuti bang ikaw na ang lumaban? Huwag kang maging mapagmataas. Ano bang gagawin mo? Ha? Seryoso ka ba? Tama na. Wala na akong gana. Wala nang tingwas. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Yeshaw, kung gusto mong humalik, hanapin mo ako ha. Hoy! Emergency ito, makakatulong ka ba sa akin? Ano ba, gwapo? Naalala mo pa ang sekretarya ko. Alam mo, account ka ng ganiya. Titingnan mo ba siya? Ano matitingnan? Bihira ang sakit ng nanay niya, pero siguradong kaya mo ito. We, kailan ka pa naging maalahanin sa mga tauhan mo, Yeshaw? Buhay ang kataya dito, tigilan mo na ang panunuya. Kung tutulong ako, ano ang makukuha ko? Double. Kulang-kulang ba ako sa pera? Ano lang, ibigay mo sa akin ang lahat ng shares mo sa pharmaceutical kumpanya. Malakang ikatago. Masyadong naman niya, amin kita mo tamilon. Shares ko ay habis ang anong. Ano, gwapo? Sige, makain ko. Kasunduan tayo. Tutu! Tutu, Pusan para sa wala. ilik mo muna siya! Naisip ko na ang kagaya ng nanay niya. Hoy mong buhay sa subli ko. Kung yung makanak, may responsibilidad ka doon. Narinig ko na matagal mo lang nagamot ang sakit ng nanay ni Shaihan. Kung may mag-interview sa iyo balang araw tungkol sa pinakamatagumpay mong kita, ito dapat ang isusulat mo. Sigurado. Sige lang. Hoy! Ano ka na? Kabalayo ka ba? Bakit ko pinirmahan ang kontrata ito? Hindi ba ikaw ang pumirma sa akin? Kung hindi ako pumirma, sasabihin mo para hindi ako dumunod sa salita ko. Ifan! Anong laro ba ito? Huwag tayong sabihin. Bakit ba galit ka na agad? Hindi ba ikaw ang humihingi ng shares sa akin? Kunin mo na ang shares, tapos tali na, at makakapanatili akong buhay ng ilang taon pa. Nako naman. Kumita ka ng 10 bilyon, tingnan mo kung gaano ka kasaya. Galit na galit ka pa talaga sa akin. Hindi ba ito ang gusto mo? Ifan, bawat sentimong kinikita ko ay tapat at malinis. Hindi ko kailanman ginagamit ang buhay ng iba para kumita. Kaya ang mga shares na iyon, Pangon pa sa mo. Oh. Ayos ka lang ba? Nakakainis ba ako? Hindi naman. Sure ka nga eh. Bakit lagi ka maghahanap ng paraan para lumaya sa akin? Hindi yan totoo. Bakit ka pumayag na makipag-engage kay Human Run? Tapos na. Gusto ko pa mabuhay ng matagal, pare. CJ, Makipag-engage ka na lang sa akin. Naku, huwag mo akong pahirapan. Wala talaga akong swerte para doon. Yefan, kuya. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa iyo ngayon. Pero, sa tingin ko, mabuti kang tao talaga. Uy, Wangji. Inom ka. Yefan! Nabalitaan ko nakita mo yung ate ko. Nakita ko siya nung launch event. Kung tatanungin mo ako, tapusin mo na ang relasyon mo kay Human Run tapos ligawan mo na ang ate ko. Kasi simula nung hiwalayan mo ang ate ko, wala siyang ibang nilabasan kahit isa. Totoo ba yan? Totoo. Ang ganda naman ng ate mo ah. Lalo na yung likod niya. Nung araw na yon, muntik na akong.
Ang ate ko ngayon, pag wala siyang trabaho, ayaw na niyang makihalubilo sa mga tao. Ikaw, kung kalahati lang ang sigasig mo para kay Menran ang ilaan mo sa ate ko. Tama na. Ako ang ate mo, hindi na mangyayari pa yun. Mga sir, gusto pa ninyong dagdagan pa ng inumin? Hindi pa sapat, dagdag pa nga. Dagdag pa. Isa pa. Nung araw na iyon, nakita mo yung puwit ng ate mo, nandun sa harap ko, tapos nag-ikot-ikot pa. Tapos? Sabi na tapos. Ifan, Ano ba yung sinasabi mo? Pasensya na, nalasing lang ako. Lumabas ka na! Aalis na muna ako ha. Umalis na. ano ba talaga ako para sa iyo? Parang isang malaking laruan lang. Hindi. Paano ka magiging laruan? Hindi naman kita nilalaro. Fusio! Hindi ba nahibila sa aking pangmay? May oras naman ako ngayong gabi. Hala, nasimulan na ang eksena ng maaga. Wala si Duan Tianqi ngayon ah. Ay, naku. Nagsimula na ang plot ng maaga. Sino yan? Wala si Duan Tianqi ngayon. Oh. Masama na ito. Ay, Fangya. Hindi ka dapat makihalubilo kay Husho, lalo na kumain ng kasama siya. Bakit? Sino ka ba sa akin? Tingnan mo. CJ, kung gusto mong kumain kasama siya, bukas na lang pwede ba? Bukas. Gawin niyo ako sa inyo, wala na ako alam. Kalayaan ko kung kailan ko gusto kumain. Sabihin ko sa iyo, patagal na akong naghihintay sa iyo. Hindi ko inakala na ganito lang pala ako kahalaga sa iyo. Mahalaga ka sa akin, sobra-sobra nga eh. Pero si Husho, hindi magandang tao iyon. Bukang babay ko na akong salam. Pero ang hapunan ngayon, hindi matutuloy. Sino ka para pakialaman ako? Nakapakal na ka, pero pakialaman mo. Ngayon, hindi na ako maiginit sa dahalan. Nagbaw! Alamin mo muna ang katotohanan. Isipin mo ang kapangyarihan ng pamilya bae bago mo akong kausapin, bae Fangya. CJ! Kapag niloko ka na ni Husho ng pera at puso mo, huwag mo ko sisisi. Huwag ka nang lumapit sa akin. Hello. Anong gusto mo? Hanapin mo na ngayon si Duan Tianqi. Bakit naman? Nag-away kami ni Fangya at nagalit siya. Pumunta pa siya kay Hushu, yung hayop na yun, para kumain. Nag-aana na ako sa kanya. Sino ka ba? Patay na ako dito. Ano ba sinasabi mo? Hay, komplikado ang kwento. Hindi ko maikukwento sa iyo ngayon. Sige, okay. Ipik na. Utang na loob ko sa iyo.叱咤風雲我任意闖，萬眾仰望，叱咤風雲我絕不需往後看。 Sino yan? Ethan! Anong ginagawa mo dito? Tanggalin mo ang salamin.
Violet! Anong ginagawa mo? Ethan, bubugin ninyo. Bitiwan! Ethan! Hindi mo ba alam kung sino ako? Mas mataas pa ako sa iyo. Ethan! Fangya. Mainit ako. Hello. Fangya, hindi pwede yan. Fangya. Fangya. Tingnan mo. Ate Fangya, matapang ka ha. Ate Fangya pa. Masarap mo ang Mag-isip ka naman. Gusto ko lang muna gawin para sa atin ako. Ano nang nangyari? Gawin siya. Mingran, pasensya na. Nagpagalaw-galaw kita buong gabi. Salamat. Kung talagang gusto mong pasalamatan ako, makipag-movie man sa akin. Ha? You think? Nakakatawa talaga. 3 taon kang kinortehang ni Yefan, nagpapaka-innocent ka pa. Ngayon na sikat na si Yefan, lumalapit ka na. Ikaw ba ang naghahanap sa kanya, ha? Hindi ka nga makausap kay Yefan noon, di ba? Ano? Hindi ka nag-aaral ng gamot ngayon, nakikiagaw ka pa ng lalaki sa iba. Nakikiagaw ng lalaki? Sige na, tama na. Papahin na kayo, Bibi. Yefan, naghihintay si Fangya sa kotse. Tara na. Ako, may isa pa pang kailangan harapin. May pupuntahan ako, kailangan ko munang umalis. Kumusta ka, di ba parang? Mag-ingat ka sa daan. May pupuntahan ka ba? Bakit hindi ka nasasalita? Humihingi ka pa ng pawad sa akin. Pasensya na. Kagabi kasi, naging pabigla-bigla ako. Huwag na, mali rin ang ginawa ko kagabi. Wala naman akong boyfriend. Alam ko. Yefan, actually. Ay, nandito na ako. Marap pala. Huwag na ako, ha? Xiaozu, oras na para umalis. Aalis na ako. Xiaozu, tusok mo nga. Huwag kang magkaksaya ng oras ganyan. Pag-usapan na natin ang tunay mo usapin. Utos sa Panginoon, kailangan buriin ni Xiaozu ang apat na panginggan sa Yanjayang City agad-agad. Walang problema. Lahat ng bagay ay nasa aking kontrol. Xiaozu, handa na ang lahat. Salita ng sasakyan. Ako, ang dakilang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan, magkaparehong sasakyan pa ba kay Yefan? Hanapin mo ako ng simpleng sasakyan. Pag-impress ako ngayon. Skipo. Xiaozu. Ano ito? Ito po ay isang tricycle na di kuryente. Matipid sa kuryente, simple at walang forma. Eksakto ang hinahanap ni Xiaozu. Paano ba gamitin ang sasakyang ito? Xiaozu, ako na bahala. Napakainit. Nasaan ang pababaga ng bubong nito? Pag-isip mo wala ito, Xiaozu. Ito po ay simpleng tricycle, walang bubong. Walang bubong. E paano sa init? Xiaozu, mayroon po akong solusyon. Sabihin mo. Tiisin lang po. Makapag-init ng dugo. Nako, bakit palagi akong nasasangkot sa ganitong malas? Hay, Xiaozu, mag-inat po. May malaping hukay sa harapan. May hukay ka namang hindi binabaybayan.
Aray ko! Ano na asin? Isaw! May nakaharang sa harap. Isang tricycle. Para pagsabihan siya. Sino ba akala ko eh? Ikaw pala, Pere. Alipos ni Yifan. Tama! Suwet mo! At bakit? Ikaw ay sinusumpa ko, Kabo. Ano? Ako ang susumpay mo? Alam, hukam ng Diyos ah. Ibabalik kita sa putik, gago. Tigil! Ayan ti kuya, maawa ka na sa akin. Maawa ka sa aming dalawa. Huwag nang pahabain pa. Yeshaw, hayaan mo. Ayusin ko siya ngayon. Tumahimik ka! Huwag mo pasensya. Iso! Ano? Paano ka mo? Para humingi ng tawad? Pasensya na. Tiyan ki kuya. Anong swerte? Maganda ang panahon tapos nagbubuhat ka ng bakal para sa saya? Kamu aloha. Ikaw na muna! Kayo muna po. Tiyan ki kuya! Ikaw muna. Tiyan ki kuya. Shihan, kahapon ko pinag-aralan ang mga lumang libro, hindi sa isang araw pa po kahapon. Nahanap ko lang ang paraan para gamutin ang sakit ng iyong nanay. Ngayon, pupunta ako para gamutin ang iyong nanay. Ganoon pala. Hayaan mo na si Tianki, kuya, ang mag-alaga sa nanay mo. Sana mabilis siyang gumaling. Tingnan ko, si Tianki, kuya, ay isang taong pambihira. Sumama ka na sa kanya at sama-sama kayong harapin ang mundo. Ano sa tingin mo? Si Ishaw ngayon ay nagpapakita ng kagandahang loob. Matuto ka sa kanya, ha? Siya. Tiyan ki kuya, salamat ha. Pero pumayag na si boss sa iyong natulungan ang nanay ko. Sa susunod na linggo na ang operasyon. At tungkol sa trabaho. Malaki ang utang ng loob ko kay Bossye, kaya handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Shihan, hindi ba nagtiwala sa aking kakayahan? Hayaan mong maging tapat ako. Ako lang, si Duan Tianqi, ang makakapaggamot sa nanay mo. Hindi naman. Si boss yung kaisang dalubhasang doktor. Kung pumayag na siya, siguradong maayos na. Salamat sa pagmamalasakit mo, Tiyan ki kuya. Ganito na lang, pabayaan mo munang subukan ni Tianki, kuya. Kung magtagumpay siya, hindi mo na kailangang abalahin si Xung si Oxiao. Tama ba? Hindi na kailangan. Hindi mo alam kung buli para sa'yo. Kung ganoon dagat sa kabaho. Hindi mo ako maaaring tanggalin. Kailangan ko pa ng pera para sa gamot ng nanay ko, boss eh. Ako ang bahala sa gastos ng nanay mo. Sumama ka na kay Tianki, kuya. Pwede ba? Hindi siya kailangan mag-design. Hindi mo siya kailangan mag-design. Xiao. Saan galing ang mga basura na to? Ako. Sayong song, anong gagawin natin? Gusto akong tagalin sa trabaho. Huwag mag-alala, hindi siya magagawa yun. Bakit hindi niya magagawa? Ako si Yefan. Kailangan ko bang sumunod sa sinasabi ng iba? Yefan kuya, tapos whatever. Hindi mo maaaring tanggalin sa Shahan. Sinagan mo, ang papakusakan. Kung ganun, sasabihin ko kay Duan Tianqi ang ginawa mo sa akin. Sabihin mo, wala naman akong ginawa. Depende sa kwento ko, sasabihin ko hinipo mo ako, hinalikan at ginahasa mo ako. At binigyan pa ako ng droga. Sayong siyaw. Huwag kang mag-abuse ng sitwasyon. Tiyan ki kuya, alam mo ba ang ginawa niya sa akin? At binigyan niya ako ng droga. Yifan! Anong ginawa mo kay Xiao? Ikwento mo muna. Sige na. Ikaw ha, gusto mo ba akong makabilanggo? Kung ganun si Shaihan. Hindi ko nakapilang si Shaihan. Okay na ba? Okay na. Mabalik ka na talaga. Tignan na. Shaihan, hindi na kita tatanggalin. Magtrabaho ka lang ng maayos. Salamat, Kisong. Salamat, Simsong. Xiao, ano talaga ang ginawa niya sa iyo? Kailan pa nagsalita ang basura? Xiao, tayo na. Okay lang. Paalam. Lumayo ako na kotse. Bilisan na! Hello. Fan, halika, kumain tayo. Tito, ngayon kasi. Halika na agad. Muras pa amin. Xiaozu, handa na ang lahat. Xiaoyu. Lori ba bang Ito ang unang labanan ko, ang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan para sakupin ang Yanjiang City. Ang pamilyang Yu, tiyak na mapapa sa akin. Ang kailangan. Aura, bukas ng tagkong kapakataon. Opo! Kaibigan,
Narinig ko may 2 bilyong deal kang gustong pag-usapan. Marami akong nakitang nagmamayabang. 30 segundo ka lang. Kung walang kapakipakinabang na impormasyon sa loob ng 30 segundo, aalisin na kita. Hindi pa ba alam ni Ginoong Yu na malapit ng bangkarota ang pamilyang Yu? Maikli na ang oras mo. Hindi ako natatakot sa sinasabi mo. Ayon sa aking nalalaman, ilang taon na lang malapit nang bumagsak ang pamilyang Yu. Kung hindi dahil sa ginawang paraan ni Binibining Mengren para iligtas ang sitwasyon, matagal na silang nalubog. Sabihin mo na ang hindi ko alam. Maikli na ang oras mo. CJ, Sasabihin ko na ang hindi ninyo alam. Para patunayan ang sarili, gumamit si Binibining Mengren ng mahigit 2 bilyong cash para makipagtulungan sa Dakang Group. Ngayon, tumakas na ang Dakang Group kasama ang pera. Wala na talagang pagkakataon ang pamilyang Yul na makabangon pa. Yuxian Sheng, hindi ba kayo naniniwala? Kung hindi kayo kikilos, maaaring bumagsak ang pamilya Yu. Duan Chanki, gabo ka. Bakit ngayon ka pa dumating? Dahil sa iyo, nahirapan ako. Mas swerte na lang at naisip ko mong dahilan na magkaya para makalusot. Duan Chanki, ibigat kita mas biling sol pa ng araw. Ang ahas ka isiguhin ang amin mo. ang mga problemang sinabi mo naayos na. Nasa amin pa rin ang pondo. Naayos na. Mayroon pa akong balita. Oh, sana hindi ko pa alam ang sasabihin mo. Ang Dayo Group ay nagtatayo ng malaking entertainment complex. Mahigit 30 bilyong piso ang puhunan. Bilyon? Ang bagay na ito, alam ba ni Meng Xiansheng? Ano ka yun? Kung mabibili natin ang lupa ngayon sa halos 20 bilyon. Kapag itinayo na nila ang theme park, kailangan nilang bumili sa atin, hindi ba? Pasensya. Pasensya na sa nakaraan. Sige, upo ka. Amo, kasi problema. Nahulog si Yeshua Shuai mula sa balkonahe. Ano? Duan Xiansheng. Ikwento mo nga ng detalye. Alam ng lahat dito ang Dayo Group, isa itong malaking korporasyon. Matagal na nilang pinaplano ang proyektong ito at top secret ito sa loob ng kanilang kumpanya. Ako lang ang makakaalam. Kung mauuna tayo sa pagbili ng lupang iyon kapag handa na silang magtayo. Kapag handa na silang magtayo, Binibili mo ang lupa sa 20 bilyon. At sa hinaharap maaari itong lumago ng ilang 10 beses. Tama. Xiaofan. Ano sa tingin mo? Bakit ko? Ligawan na niya ang iyong anak, ano pa ang magagawa ko? Sumunod na lang tayo para masaya tayong lahat. Sa tingin ko, tama si Tian Kije. Sandali, gusto ng matandang anak na magpakitang gilas. Kailangan ko bang gumawa ng hadlang para mas exciting? Mas masaya kaya pag may bagsak? Hindi, Peg! Hindi ako sumasang-ayon kay Tian Kije. Bakit nga ba? Una sa lahat, ano pa ito? Mahirap pilhin ang lupang ito. pangalawa naman. Pangalawa, Ang proyekto sa slum area ay sulit na sulit. Doon tayo mag-invest. Paano ba naman? Parang maganda naman ang proyektong ito Sige na, Xiaofan. Magagabi na. Baka. Uwi ka na muna, CJ. Sandali, Sa tingin ko, tama si Kuya Yefan. Ilalagay ko ang lahat ng pondo sa proyekto ng slum area. Ate, nababaliw ka na ba? Kuya Yefan, hindi ako nagtitiwala sa iba, sa iyo lang. Magtatawag ako ng emergency meeting ngayong gabi para pag-usapan ang mga detalye ng proyekto. Mengran, huwag kang makialam sa proyektong ito. Napakabang ang proyektong ito. Ang kuton. Naku, kailangan ko pa bang malaman lahat iyon? Tuloy na swear ka, isa. Diba, Kuya Yefan? Mingran, bakit hindi mo maintindihan? Ginagawa ko po ba sa iyo para sa iyo pangarap? Ang pangarap ko ay mapakasalan ang magandang lalaki, si Kuya Yefan. Diba, Kuya Yefan? Pinipilitan ka ba ni Yafan? Walang nagpipilit sa akin. Sige, magtatawag ako ng emergency meeting mamaya ng gabi. Huwag kayong mag-init ng ulo. Ako nagkakamot ka niya. Ikaw, sino ka ba? Baka gusto ng hayop na ito na maggulo dito. Kung ina, Duan Chenki, kalmado ka nga. Ano? Nagbibigay lang ako ng professional na opinion, di ba?
Paano ko malalaman na ganyan siya kareaksyon? Para sa iyo, may kita sa relocation project, ha? Pinapahirapan mo si Mengran. Tito, walang panganib, walang tagumpay. Sa panganib na roon ang pagkakataon. Kung paano ang pataling kumita, bakit hindi mismo ako bigay ang mag-invest? Ito, paano mo nalalaman na hindi nag-invest ng pamilya? Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang pamilya ay nagdesisyon ng sumali sa relocation project na yun. Ano? Ito ang ulat ng progreso ng aming slumber development project sa lungsod. Ang tabuka progreso ay wala kang takbong porsyento. Lahat ng mga investor ay umalis na. Plano kong i-take over ang buong proyekto. Yizong, peligroso ang proyektong iyan. Alam ko. Pero naniniwala ako, walang panganib, walang tagumpay. Pero Yizong, Desisyon ko na ito. Ito ay sarili kong desisyon. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Yizong, may kakayahan at determinasyon ng isang tunay na leader. Malinaw ang pananaw ni Yizong. Ilalagay namin ang lahat. Sige na. Huwag na kayong magsipsip pa. Kung walang tutol, ihanda na at brata. Gusto kong matapos ang lahat ng proseso sa loob ng isang linggo. Opo, Yizong. Sipsipin ang dugo ng mga ordinaryong tao. Lola, okay ka lang? Gaano makatanda yung babae? Nagbanlas? Naunod ka na ba? 3 taon na, wala kang ibinigay sa akin kahit piso. Wala na akong panggamot kayo. Mga mayaman, pakialam pa ba kayo sa aming mga mahihirap? Bangon muna kayo, okay? Bangon na kayo. Tulungan ninyo, tulungan ninyo. Pasensya na! Hindi ka maaaring umalis! Maaari ka na! Hindi ka maaaring umalis! Yizong, palitan ko na lang ang damit mo. Ito na ang isusuot ko. Oshu. Guangshu. Tissue. Thank you. Pasensya na, natagalan. Yuzong, medyo napadala ang mga mamamayan kaya humingi ako ng auman yan sa inyo para sa kanila. Narinig ko kamakailan. Mag-a-apply ko kung ganito pamigay. Kaya ngayon, gusto kong kumpirmahin mo ito sa harap ng lahat. Mayor, kailangan pa bang kumpirmahin iyon? Kumakalat na sa buong industriya na ang pamilya ay aatras sa kanilang salita sa harap ng lahat. Wala akong pakialam doon. Pero kung aatras ang pamilya ibabalik nila ang aming pera. Mayor Lee! Yeshu. Nang dumating ako kanina, espesyal akong tinanggap ng mga mamamayan ng ating lungsod. Nawalan sila ng kabuhayan, nagkasakit at wala silang pambayad sa ospital. Isang matandang babae ang nagsabi ng bagay na hindi ko malilimutan. Sinabi na, kayong mga mayayaman, kumakain ng masarap, makakain ng mahal. Nagmamani ako ng sports car, nakatira sa mansyon. Naisip pa ninyo kung paano mabubuhay kami mga mahihirap. Ako, Yifan, ay opisyal na inihayag dito. Ang pamilya mag-invest ng hindi bababasa 50 bilyong piso. Sige! Nagpahayag na si Yizong, may gusto pa bang sabihin ang iba? Ginawa pa. Lahat ng gasto sa proyektong ito, ako, si Yefan, ang bahala. Ang proyektong ito sa slum area, isa lang sa hal na kami ngayon. Pag-invest ko na akatabiyo siya na amiyom. Sana bigyan mo ng pagkakaon, Yizong. Kuya Yefan, kung gawa ng mabuti, bakit hindi mo ako isasama? Ang pamilya Xiong ay gustong lumahok sa proyektong ito. Mag-invest kami ng... Ang ganitong proyektong magpapabuti sa buhay ng marami, hindi kami ng pamilya ba ay papabayaan. Mag-invest kami ng 120 bilyon. Sana maging mabuti ang aking relasyon, Izo. Mayor, dahil nakuha na ng iba ang mga pangunahing bahagi ng konstruksyon, ang kithi ay pangunahing pangangailangan ng tao. Importante rin iyon. Lahat ng construction ng comfort room. Ibigay na daw kay Huzong. Hoy, Yi! Huwag kang mag-overlap. Mayor, kami naman. Mayor Lee. Yizong, sa pagkakataong ito, maraming salamat sa iyo.
Sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pamilya kami ay laging handang tumulong. Ito ay isang garantiya ng kasunduan. Ano man ang mangyari sa proyekto, ibabalik ko ang inyong puhunan. Hindi dapat kayo ang magtanggap ng ganyang panganib. ₱50 piso lang ang inilaga ko. Kung mawala, okay lang. Hindi mo na kailangan pangadaan ako. $100 lang iyan. Kaya para kami ng bayan na mawala iyon. Hindi pa siguradong wala talaga kaming makukuha. Mas mabuti pang makipag-usap muna kayo sa pamilya ninyo. Si Fancy. Malaki na ang utang na loob mo sa akin ngayon, ha? Si Fan, ano ang plano mo ngayon? Sigurado may susunod pang gagawin si Duan Chanki. Paano mo nalaman? Ano pa ang alam mo? Naglagay ako ng nakikinig sa iyong bahay at sa iyong kotse. Duan Tianqi, ano man ang darating, handa ako. Nanalo na ako sa kanya noon, gusto ko pang subukan. Makikita natin kung tunay nga siyang walang talong kalaban. Sa palagay ko, mas ligtas kung kukuha ka ng mga bodyguard. Ang sabi ng mga bodyguard? Madali lang silang patayin ni Duan Tianqi. Ang mga babaeng ito, kailangan nilang lumayo sa akin para hindi sila masangkot. Tama na! Hindi mo na! Lumabas na kayo. Kakaibig lang kayo sa aking panin. Tanga ba sila? Yung Gran, pakipat lang. Tapos ko aluin doon namin. Pero wala ka nang natitira ngayon. Sige na, pumayo ka na. Salamat sa iyo. Pero ha, hindi ko ibibigay sa iyo ang gusto mo. Ako na ang susunod, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, ako lang ang maaari mong pakasalan. Hay, 3 taon na tayong hiwalay. Ano ba? Ano ang gagawin mo? Anong plano mo? Naglasing silang lahat. Ako, rin. Anong anak ito? Ang akan! Duan Tianqi, ikaw ang paboritong anak ng kapalaran, bida ka sa buhay. Pero sa totoong mundo, gusto ko munang makita kung hanggang kailan ka palaging maswerte. Shows you. Ang bait-bait naman. Mayaman. Sobrang yaman. Sige, sige. Shows who, hindi ka kakain. Ito muna, hindi papadali. Kain. Sadali lang, ikuto ko sa'yin. Okay na. Masarap. Sobrang sarap. Kung masarap nga, Pag-usapan na natin ang tungkol sa negosyo. saan pa nakita man dito? Lagi ganito. Siyempre naman! Pero hindi pwede. Minsan-minsan lang para sa akin. Gusto kasi lahat ng yaman. Relax lang. Sa kuha mo, kahit ako plan mo, hindi ka makakabawi sa akin. Totoo. Iba ka ba? Bibigyan kita ng 2,000 piso bago kuhan. Sapat na ba? Bilhin pa kita ng bahay. Sa gitna ng lungsod, 5,000 piso pataas. Hindi pa kasi makakita yan. Lahat ng iyong gastusin bawat buwan. Ako ang bahala. Ito ay imutan habang buhay. CJ. Pero may isang bagay akong kailangan sabihin. Ikaw, tingnan ko. Gusto ko na tuluyan kang lumayo sa iyong organisasyon. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Isa, palayin mo ko ang pagkakabuhay. Dalawa, lisanin mo ang organisasyon at sumama sa akin. Basta buhay ako, may makakain ka palagi. Kung makakaligtas ka sa mga akin ng organisasyon, depende na yan. Sa swerte nating dalawa. Yung master, bakit mo nasabing ganyan? Sabi ko sa'yo, ang totoo. Hindi ako Ang iyong young master. Hindi ako yung master. Ako si Yifan. Hindi ako ang iyong Xiaozu. Yifan ako.
Yung Duan Tianqi na paulit-ulit mong binugbog, siya ang tunay mong Xiaozu. Xiaozu, huwag mong i-joke yan. Mukhang nabibiro ba ako? Ginagawa mo akong tanga. Papatayin kita! Taiwan. Patay ka na noon pa. Ang apat na pamilya, papatayin ka niya kasama ang mga kasamahan mo. Tapos ituturo sa inyo ang lahat ng kasalanan. Ikukuha kayo ng reputasyon na kayo ang kriminal na organisasyon sa likod ng lahat. Bakit mo ako niloko? Gusto ko sana maging taong tuwala niya. Taong tiwala? Anong taong tiwala? Inrato ka ba ng taong tiwala? Kung sasalit ko sa iyo. Kapag bako mabuhay! Hindi sigurado. Pero may tsansa. Iinom tayo. Mula ngayon, Sabay tayo sa lahat. At magtatayo tayo ng isang imperyo. mamamatay naman ako kahit anong mangyari. Mula ngayon, ikaw na ang susundin ko. Mabuhay man o mamatay, sabay tayo. Bakit hindi mo ginamit kanina? Nanonood ka ba ng teleserye? Hoy, kapatid na! Alin muna ang ibabalik mo ngayon, pera o lupa? Kuya! Ang pera at ang lupa. Hindi ko ibabalik kahit isa sa'yo. Ano sinabi mo, gago? Kalma ka lang. Kung wag lang sa Macau dito, Sek. Nakakilapis na ko, gabihin bastos ako ng prinsipyo. Yufan! Ayaw mo makipagkasundo, gusto mo palakasin. Sige lang. Taiwan! Hindi mo ba alam kung sino ang mas mataas? Hindi naman ko daro ka. Parang ba naman kung sino ang mas taas. Alam ko lang, susundin ko ang utos ng aking amo. Handa ka na? Taiwan! Kailangan makausap ko pa siya mamaya. Yung bibig lang ang huwag masira. Lahat ng iba ay sige, hayaan ang masugatan ng husto. Naiintindihan ko! Ano, ini pa yung umpisa. Sugat, mas buti ang muna nila. Hindi ko na kaya pulugin. Hindi ko magdadungan ko. Hindi ko kaya tulungin kita ito. Sabi mong aalis na tayo. Xiaoyu, tunay kang isang matapang na bayani. Siksyon. Ano bang balak mo? Ano ba ang gagawin ko? Gusto ko sanang mag-deliver ng ilang linya ng villain. Duan Tianqi, kahit sumigaw ka pa lang sumigaw ngayon, walang darating para iligtas ka. Ye Xiao, ano ibig sabihin ng muhaha mo? Hindi mo alam. Iyan ang tawang eksklusibo ng mga villain. Galing ito sa puso. Tama na! Yifan! Ano ba mo pa ng photo kayo sa akin? Katuloy, hindi ko kailanman naisip na labanan ka. Gusto ko lang mabuhay. Mabuhay. Hinahanap mo mismo ang kamatayan mo. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Habang hinahanap ko ang buhay ko, nahanap ko pala ang kamatayan mo. Ngayon, makikita ninyo, kayo mga walang kwenta, ang tunay na lakas ng Diyos hindi maano nilagang hangganan. Ang aking lakas! Ang tunay kong lakas! Wang Basay! Bakit? Ikaw! Sandali, Yufan. Magkapatid tayo sa iisang guro. Kung ganyan ka ba? Tatawagin ko. Shifu! Halina! Sabay-sabay tayo sumigaw. Shifu! Anong silbi ng pagtawag sa kanya? Simula pa lang, hindi ako kumalaw ng kamay. Ako ang gumalaw ng kamay. Na. Ifan Jage? Ako ba rin mo ba? Hindi naman masama. Pero sa harap ng lahat, huwag naman sana magyakap-yakap. Huwagongsan. Walang hiya ka! Saan ako? Bagay na bagay sa isang taong walang prinsipyo. CJ. Sige na. Tali. Huwag ka mangakas! Subukan mo hawakan ako. Pupunitin kita. Ano ba ginagawa mo? Bitawan mo ako! Huwag tumakbo! Siya! Duan Tianqi! Ngayon, kaya na nating mag-usap ng maayos. Duan Tianqi. Ngayon, pwede na tayong mag-usap ng maayos.
Sinasadya mo bang pumunta sa Yanjayang? Para kita si Mengran. Aminin mo na. Tinatanong ka ni Isaw, ha? Ayusin mo ang ugali mo. Tapos ang 4 na malalaking pamilya rin. Aminin mo na ba o hindi? Higas ng bibig ah! Magsalita ka na! Aray, ano? Hindi mo narinig? Ayaw mo pang sumunod, ha? Natin binukasa mo! Ano, aminin mo na ba ang sinabi ko kanina? Wala akong itago. Aminin ko na ka. Kung matapang ka, pakawalan mo ako at harapin natin ito sa negosyo. Patas na laban. May pera ka bang ipanlaban sa akin? Sa ka. Taiwan, mahunuhan sa pagkapalit mo. Papaabutin kita sa aming tagapayo. Wala akong planong bumalik. Ano? Nasa tamang panig na si Taiwan ngayon. Hindi ko talaga nagawa noon. Pero ang daming ibinibigay ni Isaw. Yifan, pakawalan mo ako. Gusto mo bang gatiin kita? Galit pa rin pala. Ngayon, habang may kahinaan ka, Atakiin na kita. Pumirma ka sa kontrata ko. Diyos ang higmaan, ano? ikaw ang mastermind, ano? Kapag ibig sinasalita mo, ano? Siyempre naman. Sa organisasyon namin, kapag nagsalita ako, walang tatanggi. Palibatan niya. Kung ganoon, pirmahan na nito kontrata. Kakalikha ko lang ito. Makakatulong ito sa papapaunlad ng Bigayang. Saan ka nakakuha ng ganyang mabuting puso? Kami ang magpupuhunan, kayo ang magbibigay ng tao. Magtatayo tayo ng tourism district sa Beijiang at ang lahat ng kita mapupunta sa iyo. Alam ko na hindi ka ganoon kabait. Wala kang pera, wala kang anuman. Ang kontratang ito ay kapakipakinabang para sa ating dalawa. Hindi ko alis sa Yanjayang City. Hindi. Kailanman. Kaya ko na maayusin ang BHM ang mag-isa. Pero kung wala kang pera, paano mo kami malabanan? Marahil hindi pa ninyo alam ito. Nakipag-usap na ako sa pamilya Yu. Papalit ako kay Mengran. At pakakasalan ko siya. Panaginip ka. Nabalitaan na ng tatay ko na hindi natuloy ang amusement park deal. Ikaw pa ang may balak makialam sa pamilya yo. Grabe ka talaga. Evan, huwag kang palala. Ako ang ilalamin. Lagit-lagi sa tabi mo. Shiksyong, malinaw na ang sitwasyon ngayon, di ba? Kailangan mo yung ladaan ang kontratang ito. Ikaw sa aking kapakanan. Busit! Ikaw ay walang hiya, hamak at baluktot. Walang hiya, hamak. Baluktot. Angkop naman sa katangian ko. Pero huwag mo sa kiniglo ka. Wala pa akong ginagawa sa iyo. Bukod sa pag-utos kay Kuya na ikulong ka, wala naman akong magagawa pa. Isaw, bakit makapro kang sapin? Kung tatanungin ako, bugin na lang siya tapos. Wala kang alam. Si Isaw, ano ba? Malalim na plano. Sobrang galing, panglaro pa ng mata. Sa buhay pa. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Aling dalawa. Isa lang talaga. Tagdaan mo na lang ang kontrata. Para sa ikabubuti ng lahat. CJ! Ipimaki po. Kalagan mo muna ako. Shiksyong, wala sa atin ang may kontrol sa sariling kapalaran. Sa mundong ito na lahat ay nakatakda na. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Ang magagawa natin Ay mabuhay sa kasalukuyan at tamasahin ang bawat sandali. dahil hindi lahat ng kwento sumusunod sa script. Hindi mo ako palalayain para mapirma ko. Pasensya na, pasensya na. Ako, pakawalan mo ako. Ito. Xiaozu, uwi na ba tayo? Mag-iingat ka, magbabago rin ang panahon. Yefan, kapatid kong minamahal. Marami pa tayong oras. Wala namang. Sinabi ng ulan eh. Siyempre naman.